Hindi man ako ang pinili ng puso mo, para sa akin, ikaw pa rin ang mahal ko. Tanga yarn. Hindi na nga pinili, di ba? May iba na nga kinakalantaryo, di ba? Anong gusto mo, ha? Pagsiksikan mo pa yung sarili mo sa kanya, wala ka na ngang lugar, wala nang espasyong natitira para sa'yo. Sabi nga nila, when the table is full, don't sit in. Sino nagsabi nun? Hindi sa akin galing yun, ha? Grabe naman kasi, di ba? Utang na loob naman. Ano bang tingin mo na yung pagmamahal niya sa'yo ay parang yoyo na pwede niyang itapon anytime tapos kapag gusto niyang bumalik, hihilain niya lang ulit pataas? Ganon? Alam mo, yes friend, kapag ayaw na, wala nang pilitan kasi masakit sa ano yan, diba? Sa puso, diba? Masakit sa puso yan, hindi niya, kundi mo. Diba? Masakit yung maaaring makuha mong tugon o sagot kapag narinig mo sa kanya mismo manggaling sa mga bibig niya na ayaw niya na sa'yo. Or siguro naman, bago mo pa ipagpilitan yung sarili mo sa kanya, alam mo na yan eh, aware ka na dyan na talagang wala ka ng puwang sa puso niya, na talagang wala ka ng pag-asang bumalik pa sa buhay niya, pero ang ginagawa mo, pinipilit mo pa rin yung sarili mo. Saan ka lulugar? Kumbaga para kang sumakay sa isang jeep, kahit pa alam mong puno na, kahit pa sinasabi sa iyo ng driver na wala na pong pwesto. Onsehan lang to, pang-12 ka na. Saan ka uupo sa gitna? Ano, hingi kang barya dyan? Kakanta-kanta ka, te? Bagay, kasi magpapasko, tamang-tama. Di ba? Dagdag isipin mo pa yan. Kung bakit ayaw niya na sa'yo, kung bakit may gusto na siyang iba. At gaya nga ng napakinggan nating sulat kanina, ang liham ni Jiro para sa kanyang ex-boyfriend na si JC, ganyan na ganyan din yung sitwasyon niya. Sa kung anong sitwasyon meron ka. Sinusubukang isiksik ang sarili sa taong ayaw na sa kanya. Sa taong meron ng mahal na iba. And for me, kung sasabihin mo sa akin, ay biboy-bibo. Hindi naman yun sa pagiging tanga. Pagpapakita yun ng pagiging determinado, pagiging porsigido para mabawi mo ulit yung taong mahal na mahal mo. Bakit nasa iyo ba yung choice? Kahit pa sabihin mo at ipangalandakan mo sa buong mundo na mahal ko siya, siya yung gusto kong makasama habang buhay, kung hindi naman ikaw ang pinipili, wala kang mapapala. Yung effort na ginagawa mo, yung oras na binibigay mo, lahat yan mababaliwala sa taong wala nang pakialam sa'yo. Masakit man pakinggan, pero yun yung totoo. Truth hurts. Yes. Truth hurts. Arte mag-English. Diba? And again, going back, doon sa letter na nabasa natin kanina, no, na si Jiro na nagkaroon ng relasyon kay JC, 'di ba, na naging dahilan ay naging matamlay ang kanilang relasyon kaya sila naghiwalay, plus siguro factor din yung tutol ang magulang ni JC sa relasyon na meron sila kasi daw pareha silang lalaki, 'di ba? Hindi tanggap, hindi legal. So siguro naka-apekto 'yun sa desisyon ni JC para hiwalayan niya si Jero, pero one day, naggulat na lang tong si Jiro na meron ng bagong jowa si JC. At ang jowa niya ay hindi naman babae. Lalaki rin. So, ang tanong niya, what's the difference? Kung ang tanong mo kung anong diferensya mo bilang nauna, kumpara doon sa bago niya, ay malaking malaki. Magkaibang tao kayo. Sabihin na natin na baka nga hindi naman talaga gender yung issue, di ba? Hindi naman talaga gender ninyo yung problema. Ikaw talaga. Maaaring yung taong yun mas masarap. Mas masarap magluto. Ikaw talaga. Napakahalay mong mag-isip, di ba? Magkaiba kayo. Iba ka sa kanya. Hindi man inadya ng tadhana, pero malaking malaki yung diferensya ninyo. Hindi ko alam kung ano yon. Huwag mong itanong sa akin kasi nga hindi ko alam itsura ninyo eh.
But for sure is, magkaibang tao kayo. At maaaring may mga bagay or characteristics tungkol sa kanya, sa bagong tao na yan, na wala sa'yo, na mas minahal ni JC, na mas pinili niyang panindigan at iharap sa pamilya niya para ipaglaban. Masakit na katotohanan, oo, na sa'yo hindi niya ginawa yun, na hindi ka nagawang ipagmayabang kahit pa ang haba ng pinagsamahan ninyo. Masakit yun, oo. Hindi ko i-invalidate yung feeling mo na yan, pero hanggang saan ka aasa? Hanggang kailan mo ipipilit yung sarili mo sa kanya? Siguro tama nga, no? Na wrong timing yung kung ano man ang meron sa inyong dalawa noon. Pero wag mo sanang i-blame or wag mo sanang isisi, wag ka sanang magtanim ng galit doon sa tao na naging dahilan kung bakit siya naging mas matapang. Yung taong dumating sa buhay niya, hindi niya kasalanan, hindi naman siya naging third party eh. Wala naman siyang kinalaman sa kung ano yung naging meron kayo noon eh. He's out of the picture. He's out of the frame. Oh yes? Nag-i-English na naman si B-Boy. Talaga namang madaling araw na. Diba? So walang kinalaman yung tao. Ilabas mo yun. And to clarify, wala ring kasalanan si JC. Si JC na ex-boyfriend mo na. Malinaw sa inyong dalawa na naghiwalay na kayo, wala na siyang responsibilidad sa'yo, kaya wala ka nang dapat habulin pa. Kung magmamahal man siya ulit, choice niya yun. Nasa sa kanya yun. Hindi mo siya mapipigilan at hindi mo pwedeng sabihin na hihintayin ko siya hanggang maghiwalay silang dalawa. Bakit? Gaano ka nakakasigurado na kung maghiwalay man silang dalawa ay babalikan ka niya? O edi another nga. Sakit, di ba? Kaya sana matauhan ka na at sana ma-realize mo na you're chasing the wrong person. Wala ka ng pag-asa dyan. Ano ka ba? Uy, gising! Ikaw na hindi makamove on. Ikaw na hindi makamove forward. Hindi ko ini-invalidate yung nararamdaman mo. Of course, I know kung gusto mo lang, kung may choice ka lang na bukas, pag gising mo, wala na yung nararamdaman mo doon sa tao na yan. Pero mahirap di ba? Alam ko yan. Pero, one thing is for sure, may choice ka. May choice kang mag-move on. May choice ka na kalimutan siya at nasa harapan mo na ang ebidensya na may mahal na siyang iba at wala ka na at sapwera ka na. Maawa ka sa sarili mo, oy. Maluoy ka sa sarili. Hindi mo deserve ang mamalimos ng atensyon ng ibang tao at mas lalong hindi mo kailangan magmakaawa at ibaba ang sarili mo para lang sa pag-ibig na pinipilit mo. Kasi one-sided na lang yan, hindi na yan marireciprocate. Kung feeling mo lahat nakuha niya sa'yo, lahat ibinigay mo, pues meron kang inag-iisang bagay na pwedeng itira sa sarili mo. Yung dignidad mo. Yun man lang, di ba? Bigay mo na sa sarili mo yan. Iwan mo na yan para sa sarili mo. Naiintindihan kong mahal na mahal mo pa. Kasi baka nga naman talaga, ducks talaga, di ba? Yung puso niya, di ba? Kasi minsan napamahal din yan sa'yo for sure. Naranasan mo kung paano kanya ibigin. O baka nga talaga namang ducks siya. O, di ba? Malaki yung puso niya para sa'yo. Pero noon yun. Iba na ngayon. At alam ko na, until now, you're still hoping na kahit alam mong imposible at tila himala na balikan ka niya. Again, the question is, hanggang kailan ka sa ganyang estado? Hanggang kailan ka maghihintay sa kanya? Yun lang yung paulit-ulit nating tanong. Kasi hanggat hindi mo pinipiling mag-move on, hanggat hindi mo hinahakbang yung paa mo, paalis doon sa nakaraan ninyo, hinding-hindi ka makakausan. Nandyan ka lang. Umaasang babalikan ka sa kung saan ka naiwan. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na. Wala na siya, may mahal ng iba, wala ka ng tsansa, di ba? Malinaw na malinaw. Oo, hindi man ngayon, hindi man bukas, pero idaan mo sa proseso. Unahin mo sa hakbang kung saan ay tatanggapin mo na wala na talaga kayong pag-asa pa. Sa puntong to kung saan siya man yung nawala ng pagmamahal sa'yo, tanggapin mo na.
Pero sana wag ka naman na mawala ng pagmamahal sa sarili mo. 'Di ba? Keep on trying. Keep on exploring. Keep on seeking that one person na kaya nang ibigay sa'yo lahat. Yung kaya nang ipangalandakan, yung pagmamahal na meron siya para sa'yo, yung kaya ka nang ipaglaban, matatagpuan mo yan kung bubuksan mo lang ulit yung puso mo para sa ibang tao. Kung bibigyan mo lang ng chance or pag-asa yung sarili mo na magmahal ulit ng panibago. Hindi para maging third party ka rin, diba? Kasi ang lalabas yan, ikaw ang mali. Alam mo may jowa na ipipilit mo pa yung sarili mo na magkabalikan kayo? O ano, eksena mo nun? Dumidila ng, sinuka, gano'n. Yuck, charot. Ay, nako. At kung kayo man, no? Di ko alam, hindi natin pwedeng isarado yung pinto, pero sa dami-dami na sinabi ko kanina, parang gano'n na nga. Sarado na ang pinto, sige, wala nang pag-asa, pero malay mo naman, magbukas ang bintana. Gusto mo yun? Nagbibigay kasi ng false hope. Matapos yung mga pinagsasabi ko kanina, ay bahala ka. Kasi hindi rin natin alam di ba? Malay mo nga naman, given the chance na maghiwalay nga silang dalawa at balikan ka. Woo! Ewan ko na lang, di ba? Bahala na ang tadhana sa inyong dalawa. Kayo't kayo pa rin ang pipili ng mamahalin ninyo. Kayo't kayo pa rin ang magdedesisyon para sa sarili ninyo. Ha? Kaya sana, wag na masyadong madrama sa social media. Bawas-bawasan na yung kakapost ng drama kasi medyo nagmumukha na tayong, alam mo na yun, medyo parang tanga, di ba? Oo, masyado kang madrama, baka marami na mag-unfriend sa'yo, alam mo yun. Ay nako, sige na nga bilang pampalubag loob, yes friend, itigil na natin ang usapin na ito. Ang kailangan natin gawin ngayon ay mamigay tayo ng papremyo, di ba? Pampalubag loob, para man lang matapos yung gabi mo nang hindi ka nagdaramdam. Siya mga yes friend, lakasan nyo ng muli ang volume ng radyo nyo dahil ito na po ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad o maswerteng mananalo ng tumataginting na 1,000 pesos para sa atin. Solid 100 Days of Christmas! Ho, ho, ho! Andito nang muli si Ninong Biboy Bibo para magbigay sa inyo ng maagang aginaldo sa paparating na Pasko. Arte. Ay nako, well anyways mga yes friend, kanina nga po para sa ating solid 100 Days of Christmas, ang aking katanungan ay simpleng-simple lang. Ano itong hugis o shape na kalimitang nakikita sa tuktok ng Christmas tree? Ay, parang ako to parang si Biboy Bibo yan 5 rin kasi kanto ng mukha ko Oo nga, eto na, marami sa ating mga yes friend ang nakatumpak, nakatama sa ating hinahanap na kasagutan. Kaya naman eto na, huwag na natin patagalin pa dahil meron na pong maswerteng napili si Biboy Bibo na mag-uuwit makakatanggap ng tumataginting na 1,000 piso. Kaya naman eto na ang kanyang pangalan. Congratulations sa pagmumukha mo. Ann Christine Ilescas. Congratulations! Ang kanyang kasagutan ay star. Yan, bituin. Ay, parang mali. Parang oblong. Charot. Oo, tama ang kanyang kasagutan, di ba? Star. O, kapag hindi ganun kayaman, star anise ang nilalagay. Sabi niya dito, may pabati daw. Siya naman, may pabati pa na, naalo lang. May 1,000 pesos na nga, pabati pa. Dagdag trabaho pa. Charot lang. O, eto na nga. Sabi niya pa, shout out po sa aking papa na si Efren Ilescas. Always po kaming nakikinig sa inyo. May sakit siya right now. Oy, sana gumaling na siya. Tig-isa kami ng radyo. Grabe naman yun. Itapal mo yung 1,000 pesos sa noon ng papa mo, gagaling yan. Ay, naka, well, anyways mga yes friend, ikaw kung gusto mo ring manalo ng 1,000 pesos, meron pa tayong 26 days, kaya naman meron pa tayong 26 possible, meron pa tayong 26 winners na makakatanggap rin ng tumataginting na 1,000 pesos para sa ating Solid 100 Days of Christmas! Well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo,
Ang dila sa mikropono. Ako po ang bibi niya sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, B-Boy. Well, anyways mga yes friend, kung meron din kayong gustong sulatan, pagsabihan ng inyong nararamdaman pero hindi nyo makausap ng diretsahan, sa akin nyo na po ipadaan yan para sa ating programang BBC or B-Boy Bibo Confessions. Every Friday po ay nagbabasa tayo ng mga letters or liham or sulat na nakalaan para sa isang tao. Isan mo lang yan sa aking Facebook Messenger at DJ B-Boy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Yes friend, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas araw ng Sabado. Woot woot! Weekend no! Makakapiling niyo pong muli si DJ B-Boy Bibo mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One. Mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. At tuwing Lunes naman po hanggang Biyernes ay makakapiling niyo po akong muli mula alas 9 ng gabi. Nakalimutan ko na yung programa ko. Oy, dami ng ganap. Hanggang alas 12 ng madaling araw. Dito lang syempre sa istasyong number 1 sa kalokohan ng 101.1 Yes FM. Solid. Good night, baby. Mwah, mwah. Oras natin, 11:44.